What's up? What's up? Comic Bookaroos and Pinoy comic book fans! Mabuhay! Welcome po muli sa aming weekly final order cutoff. Deadline po na Sunday, August 25, 2024. Atin na pong simulan at silipin ang mga comic books na available to pre-order. Punta po tayo sa website ng comicbookaroo.com. At pag nasa homepage na po tayo, click lang po natin yung last call due Sunday. Ultimate Spider-Man number 9, Uncanny X-Men number 3, Amazing Spider-Man number 58, Moonman number 4, Predator vs. Black Panther number 2 of 4. So 4 na issues lang po ito. Batman Gargoyle of Gotham ng DC number 3, story at cover ni Rafael Grampa. Faces of Moon Knight from Marvel number 2 of 4, Nyx number 3, Phoenix number 3, Wonder Woman number 13. Ang cover na ito ay ginawa ni Stanley Artgerm Lau. Ito po ang aking favorite cover for this FOC list. EC Epitaphs from the Abyss number 3 of 12. Cover ni Lee Bermejo. Dark Knights of Steel All Winter number 3 of 6. Cover ni Tirso Cons. Batman the Barbarian number 1 of 6. So a new number 1 from DC. Cover ito na ginawa ni Greg Smallwood. Atin pong silipin kung ano ang istorya nitong Batman the Barbarian. Si Eisner Award-winning Greg Smallwood inilabas ang isang brutal na bagong Batman sa isang mundo kung saan ang mga hindi masabi-sabi mga hayop ay dumadaos-dos sa mga tahimik na templo. At ang mga mangkukulam ay nangangako ng mga inosenteng buhay bilang mga pag-aalay ng dugo sa hindi maintindihan ng mga disenyo ng kosmiko. Isang tao lamang ang may lakas ng kalooban at malupit na puwersa na kinakailangan upang protektahan ang mga taong magiging biktima. Ang nakakatakot, si Batman na may hawak ng talim. Ngunit kapag binalaan siya na nakakita ng lahat na oracle tungkol sa isang nagbabadyang anino na gumagapang sa buong lupain, kakailanganin niyang makipaglaban sa mga kalaban na hindi maaaring ipadala sa pamamagitan ng espada lamang. Kabilang ang kakilakilabot na alaala ng sakuna kung saan siya ginawa. Ang Eisner Award-winning artist si Greg Smallwood ay nagpakawala ng isang brutal na bagong pananaw ni Bruce Wayne. Ayan po, ang Batman the Barbarian number 1 of 6. Susunod ay ang Batman Superman World's Finest number 31. Itong issue na ito, ang cover na ito ay si Dan Mora ang gumawa. Silipin po natin kung ano po ang storya nito. Bagong story arc, itong issue number 31. Magsisimula ang isang bagong arc habang sumali si rising star artist na si Adrian Gutierrez kay Mark Waid. Dumabas ang kadiliman, ang Eclipso, ang Master of Light and Shadow ay bumangon upang salutin ang pinaka mahusay na kupunan ng Superman at Batman sa mundo. Pinapatakbo na hindi kailanman nangyari. Nagbabanta ang Eclipso na ilubog ang Earth sa isang estado ng walang hanggang gabi at walang hanggang kawalan ng pag-asa. So yan po ang Batman Superman World's Finest number 31. Yung X-Force pala. Sorry, X-Force number 3. Sorry mga kababayan. X-Force number 3 available na rin po from Marvel. From Image, Witchblade number 3. Itong cover na ito ay maganda rin. Ginawa ni David Mack. Walking Dead Deluxe issue number 97 na. So 3 issue na lang, 100 issue na ng Walking Dead Deluxe. So sa mga Walking Dead fans, ito na ang pag-asa nyong simulan ulit ang Walking Dead Deluxe dahil ito ay isang may bagong story arc. Ang cover na ito ay ginawa ni David Finch at Dave McCaig. Silipin po natin kung ano ang mangyayari sa bagong story arc ng Walking Dead Deluxe. Ang bagong story arc, ang simula ng isang bagong storyline nangunguna sa aming napakalaking issue mula sa malapit na sa number 100. Si Rick at iba pang mga nakaligtas sa wakas ay may kakatakutan. O panibago na namang kakatakutan si Rick at ang mga kasama niya. Yan po ang Walking Dead Deluxe number 97. Superman number 18, Nicola Scott Artist Spotlight Cardstock Variant. May bagong number 1 issue na naman ang DC. Ito ay Multiverses Collision Detection number 1 of 6. So 6 na issue. Itong cover na ito ay ginawa ni Dan Mora. Dahil number 1, silipin natin kung ano magiging istorya nito. Ang hit
na videong laro ay isang can't miss comic na. Sina Bruce Wayne, Diana, Prince at Clark Kent ay nagsing sa malamig na pawis, nagugulo sa mga kakaibang panaginip nila tungkol sa kuneho, ang bituing bata at ang mangkukulam. Ang kanilang pagsisiyasat sa mga mahiwagang pangitayan na ito ay naghahatid sa kanila sa mga hindi inaasahang lugar at hindi pangkaraniwang mga karakter. Ngunit wala nang mas kakaiba kaysa sa misteryosong kuneho. Akalain nyo, isang kuneho. Mula sa kanilang mga panaginip habang nakaharap nila ang kanilang sarili sa nag-iisang Bugs Bunny. Hilarious ito. Ano ba ang nangyari dito? At sino sa pangalan ng multiverse ang bituing bata at ang mangkukulam? Ayan po, ang ano ba to? Nakalimutan ko. Multiverse Collision Detection number 1 of 6. Falling in Love on the Path to Hell number 4. Ito ay mula sa Image. New number 1 from Distillery. Itong True Red Windows number 1 of 3. 3 issues lang ito. Cover ginawa ni Joel Jones. Silipin natin ang istorya nitong True Red Windows number 1. Parang ang istorya nito nakikita ko na isang kahindik-hindik base sa mga cover niya. Dahil yung cover niya parang may dugo-dugo. So tingnan natin. Isa sa pinakamainit na manunulat sa comic, si Ram V. Sikat na sikat ito. Siya rin ang gumawa ng The One Hand, The Many Deaths of Layla Starr ay nakipagtulungan sa artist na si Joel Jones. Artist din ng Catwoman, Lady Killer at iba pa. Para magkwento ng moderneng horror story na hahayaan kang manghula hanggang sa mapait na wakas. Nang may karamdamang si Plutocrat, Harlan Roderick inimbitahan ng kanyang batang protege na si Atul na manirahan sa Roderick Place sa downtown Manhattan. Kung ano ang pinaniniwalaan ni Atul na ito ang unang hakbang niya sa inner circle ng mga elite sa mundo. Sa lalong madaling panahon ay naging isang buhay na bangungot. Talagang kahindik-hindik ata ang storyline nitong True Red Windows number 1. Jim Henson's Labyrinth number 1. Another new number 1, silipin lang natin na mabilisan kung ano ang istorya nito. From Boom Studios, ipinagmamalaki ng Boom Studios ang first ever graphic adaptation ng ACH. Ang minamahal na nobelisasyon ni Smith. Talagang grabe ang Tagalog nun, nobelisasyon. Kinabibilang ng masandaling eksena, hindi kinunan o nakunan sa panghuling tampok na pelikula sa pamamagitan ng mapanganib na hindi masasabi at hindi mabilang na mga paghihirap. Sumali kay Sarah sa unang pagkakataon o tuklasin itong bagong adaptasyon ng kanyang pakikipagsapalaran sa pamamagitan ng paikot-ikot na determinadong iligtas ang kanyang kapatid na si Tony mula sa Goblin King. Yan po ang Jim Henson sa Labyrinth number 1. Ang Teenage Mutant Ninja Turtles Night Watcher number 2. Absolute Power ng DC. Meron silang one shot, itong Absolute Power Super Sun number 1. Itong cover nito ay ginawa ni John Tim. Silipin natin kung ano itong one shot, itong story nito. Lumaban si John Kent sa oversized Absolute Power special na ito. Si Jonathan Kent ay higit na nagdusa kaysa sa karamihan sa kamay ng Trinity of Evil. Ngunit ang anak ni Superman ay magpapatawag ng kalooban na lumaban sa espesyal na oversized na edisyon ng Absolute Power. Lalakbayin natin ang kalaliman ng kawalan ng pag-asa bilang isa sa pinakamakapangyarihang nilalang sa planetang Earth ay dapat umasa sa sarili niyang nakaraan para iligtas ang kanyang kinabukasan at ang daan patungo sa pagbawi ay magbigay daan para sa isang kritikal na bagong kabanata sa paglalakbay ng Super Sun. Isa itong sagupaan ng kapangyarihan, kwento ng pagtuklas sa sarili at Reign of the Ultraman. Sa Absolute Power Super Sun. Ayan ang Absolute Power Super Sun number 1. One shot lang po ito. Pre-order na 15 pages, 15 pahina po ito. Tandaan po natin na ito po ay may deadline na August 25 sa darating na linggo, 11:59 PM. So make sure na i-place nyo yung order nyo before ng cut-off para sure kayo na magkakaroon kayo ng kopya. Tingnan po natin, nasa homepage po tayo. Sisilipin po natin ang Build the Box section ng comicbookero.com. Kung paano gumagana at kung paano siya gamitin. Itong Build the Box ay para lang sa mga customer na nagbabalik. So kailangan maka-order muna kayo ng isang beses at yung pangalawa nyo, pwede nyo lang gamitin itong Build the Box. Hindi nyo siya pwedeng gamitin kung unang beses pa lang kayong
o-order sa Comic Bookeroo. Sa mga gustong makatipid sa mga bayarin sa shipping sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga order, posible ba to sa mga nagtatanong? Gustong bumuo ng mga tumpok-tumpok na comics? Gusto mo ba magkaroon ng control kung kailan mo sila gustong ipadala sa'yo? Pwede naming gawin yan para sa inyo dahil sa Build the Box. Sasabihan nyo lang kami kung kailan siya gustong i-ship. Papadala namin kayo ng invoice para sa shipping fee. Paano gumagana ito? Bibigyan namin kayo ng example. I-add to cart nyo lang siya. Yan. Tandaan nyo po na kailangan para makapag-build the box kayo ay may minimum na 400 pesos ang dapat nyong order amount. Idagdag din natin add to cart. Ngayon, itong tatlo na to, 930 na ang total. So, i-check out natin. Mapupunta tayo dito sa payment section, dito sa may box section ng order summary. Sa baba ng order summary, type nyo build the box. Lahat ay capital. Click nyo yung apply. Makikita nyo, lalabas sa shipping fee ay 0. It means successful ang paggamit nyo ng build the box. At makakapag-check out na kayo kapag gusto nyo na i-ship ang mga comics na naipon nyo sa amin. Mag-message lang po kayo sa website, online chat sa lower right corner ng website at i-chat nyo po kami doon. Give us the go signal at we will ship. At magpapadala kami ng invoice sa inyong email. Meron po kaming panalong facsimile. Click nyo po yung Action Comics number 1. Amazing Spider-Man number 1. Lahat ng po ito yung mga reprint. Incredible Hulk number 181. Ito po ay foil. The first appearance si Wolverine. Detective Comics number 27. Ang first appearance si Batman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-like, mag-share at mag-subscribe. At pindutin ang notification bell para updated kayo every time na magpo-post kami ng panibagong videos. Follow us sa aming mga socials sa Facebook, Instagram, TikTok at dito sa YouTube channel. Magkita-kita po muli tayo next week para sa panibagong weekly final order cutoff. Huwag niyong kalimutan to read your comics. Hanggang sa muli, paalam.